po nagiging kalakasan po tayo ng bawat isa. At sabi nga diba sa Isaiah na kahit na anong pagod natin, papalitan niya ng ating Panginoong Diyos. Kahit na anong takbo natin, talagang nandoon yung kalakasan na ibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Amen? Balik lang po dito katabi mo, sabihin mo sa Kanya, dahil nandito ka ngayon, i-refresh ka ni Lord. Amen? Amen. Yan. At sa gabi po na ito, sama-sama po tayo sa pagpupuri at pagsamba sa Kanyang dakilang pangalan. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoong Diyos. Sama-sama kami nga ang aming samba, ating Panginoon. Pagpupuri at ibibigay ang aming buong puso. Dahil sa'yo lang ang aming Panginoong Diyos. Hallelujah.
ikaw ay sapahin. Wagas na pagsita, iyong bigin. Kalapit ng awitin. Minsan pa natin sabihin sa Panginoon, Lord, kung meron man akong isang buhay. Mayroon lang ako sa libong buhay. Hindi pagkakalit, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilaan bawat silid upang ibigin ka na walang hukay. Gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon, pusong buhay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kailangan ko'y ikaw ay sabahin. Wagas na pagsita'y iyong bigin. Kalapit ng awitin, gaya ng dagat na hindi napapagal. Sa pag-alon, pusong buhay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sabahin. Wagas na pagsita,
Salamat, Lord, sa pag-ibig na palagi mong ipinagkakaloob sa amin. Salamat sa katapatan mo. Salamat sa biyaya mo, Panginoon, sa aming buhay. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon Diyos. Salamat po, aming Panginoon. Salamat. Walang hanggang pa sa salamat ang aming ibigay sa aming Ama. Pagkat walang iba karapat dapat na tumanggap lahat ng iyan. Ikaw lamang yan, ang aming Panginoon Jesucristo. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at tagapagligtas ng aming buhay. Ikaw lamang, wala ng iba. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa iyo ang pagdakila noon, ngayon, at magpakailanman. At lahat ng nagmamahal sa Panginoon, nagsabi ng Amen. Sa Diyos po. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Yan, handa na po ba yung bawat isa sa ating pong pananalangin ngayong gabi po na ito? Yan, tunay nga na dapat po lagi po tayong handa sa ating pong ginagawa, lalo na po sa pinalo na po ng Miyerkules sa ating pong sama-sama kami. Yan, tuloy po yung Panginoon. At yung ating pong pag-aaralan ngayong gabi po na ito ay hanggang po sa ating po ng Lucas, chapter 1, verse 10 hanggang 25. Basahin po natin ng sabay-sabay yung ating pong teksto ngayong araw po na ito, ay ngayong gabi po na ito. Yan naman po siya sa aklat po ng Lucas, chapter 1, verse 10 hanggang 25. Yan. Sige po mga kapatid, sama-sama po natin basahin yung ating pong pagpupulit yung mga salita ng ating pong Panginoon. Where we go? Habang nagkakating po naman sa labas, ang mga tao at nananalangin, nagpakita sa kanya doon ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng altar na sa lugar ng insereso. Nasindak sa Zacarias at natakot nang makita niya ito. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang patakot, Zacarias. Dinilig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawa si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at huwag ang ipapangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang. Sapagkat siya ay nagiging dakila sa pangingin ng Panginoon, hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inumin na kalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay mapupustos na siya ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan niya ay maraming Israelita magbabalik loob sa kanilang Panginoong Diyos. Mauna siya sa Panginoon na taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang kanilang mga anak at pagbalikin ang mga suwain sa kanuntunan ng mga katuwid sa gayon ipagkahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, paano matitiyak ang mangyayari yan? Ako'y matanda na at gayon din ang aking asawa. Sinabi ni Zacarias sa anghel, paano mo matitiyak? Ulit ako. Verse 19, sumagot ang anghel, ako'y si Gabriel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Isinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balita ito. Ngunit dahil sa hindi ka maniniwala sa mga sinasabi ko, matutupad pagdating ng takdang panahon, ikaw ay magiging pipi. Hindi ka pagsasalita hanggang sa araw na magagat ang mga ito. Samantala, maghintay naman kay Zacarias sa mga tao, nagtataka sila kung bakit nagtagal siya ng dialog sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita. Kaya mga senyas na lamang ang ginagawa niya. Kapag isip-isip ng mga tao na baka nakakita siya ng panitayin sa loob ng templo,
si Zacarias ay naging pipi. Nang matapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga natagal at naglihis si Elizabeth, hindi ito lumabas ng bahay sa loob ng 5 oras. Verse 25, sinabi ni Elizabeth, ngayon kinakagalan ng Panginoon, ginawa niya ito upang alisin ang aking kahihiyan sa harap ng mga tao. Tayo po sumandaling manalangin. Tunay nga po Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita po na ito na aming pagkabasa mula po sa aklat po ng Lucas. Salamat at ikaw po sa patuloy na nagbibigay po sa amin ng karunungan po Panginoon at sa gabi po na ito, patuloy na buksan niyo po yung aming mga puso, isipan po Panginoon at yung mga salita mo naman po Panginoon sa patuloy na tawag sa aming bibig at pagkalugan po kami ng bukas na puso, isipan at yung mga salita po na ito ay maging kalakasan po ng aming po mga spiritual na buhay. Salamat po Panginoon at patuloy ko na nagbahagi din po namin ito sa aming po kapwa. Salamat po at po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pabagat po ng ating pong pag-aaralan ngayong gabi po na ito ay sabi nga ay how God answers our prayer. Yan. Paano daw po ba sinasagot ng Diyos yung ating po mga panalangin? Yan, ayon po sa nabasa po natin kanina. Yan, sabi nga ay mahalaga daw po na maunawaan po natin na yung ating mga panalangin o yung ating mga dalangin na yung pakipag-usap po natin sa ating Panginoon ay sabi nga ay isang daluyan o isang pipeline na ginagamit bilang isang komunikasyon sa pagitan nga po ng Diyos at ng mga taong nagmamahal po sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi nga ay, ang tanong, kailan at papaano po sinasagot ng Diyos yung ating po mga panalangin. Yan, meron po tayong makikita po dito na nais ko po bahagi sa inyo na ating po binasa mula po sa aklat ng Lucas chapter 1 verse 10 hanggang 25. May dapat na paraan kung paano sumasagot po yung ating po Panginoon Diyos doon po sa ating po mga pananalangin. Una sa lahat, yan. Ang tanong ay kung kailan at kung paano sinasagot ng Diyos yung ating pong mga panalangin. Naniniwala po ba tayo na tayo po ay sinasagot ng ating pong Panginoon sa ating pong mga dalangin? Amen. Diba? Bakit magtsitsaga pa tayo rito kay araw ng Miyerkules, di po ba? Na tayo po ay magsasama-sama upang tayo po ay manalangin. Kung hindi naman tayo pala naniniwala sa ating pong mga itinadalangin, di po ba? Useless o walang saysay yung ating pong ginagawang pagpapagal. Kaya nga po dapat paniwalaan po natin na sinasagot po ng ating pong Panginoon yung ating pong mga panalangin. Yan. Ang unang puntos ko rito, sabi nga, God answers our prayers in His own time. Yan, ba? Sinasagot po ng Diyos yung ating pong mga panalangin sa Kanyang sariling panahon. Hindi po sa pagsuon sa panahon po natin na nais po natin na makamtan yung ating po mga idalalan. Hindi, ito po ay nangyayari sa sariling panahon ng ating po Panginoon. Ano po sinasabi po sa aklat po ng Isaiah chapter 60 verse 22? Yan, ang pinakamaliit na lipid nyo ay dadang mainam at ang munting bansa ay magiging makapangyarihan. Ako si Yahweh, na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. Ito ba? Sabi nga ay, yung panahon po ng ating pong Panginoong Diyos talagang dapat sabihin natin na talagang dapat na matupad. Kaya sinasagot ng Diyos yung ating mga panalangin, hindi lamang sa ating pong mga sariling panahon nga po o sa sariling oras, hindi sa kanyang sariling nakatakda na panahon kung ito po ay pagkakalong sa atin ng ating pong Panginoon. Diba sinasabi nga natin na yung ating pong mga panalangin, sagot lang po ng Panginoon Diyos po dyan ay oo, hindi, at wait, o maghintay po tayo. Yan, maaaring ito po yung kalakasan, diba? Nung mag-asawa si Zacarias ni Elizabeth, yan, dinilig ng Diyos yung kanilang panalangin sa itinakdang panahon ng ating pong Panginoon Diyos. Ano po yung malinaw o yung ano po yung nabasa po natin na panalangin ni Zacarias at ni Elizabeth? Ang una,
Sabi nga ay nanalangin sila para sa isang anak. Yan, na magkaroon po sila ng isang anak. Yan, sinabi po sa atin ng verse 7 na nawala silang anak dahil baon nga po si Elizabeth. Yan, pareho silang dumating yung panahon na sila nga po ay naging matanda na. Ay, ibig sabihin po na pareho nga po silang matanda. Yan, yun daw po yung sabi nga yung obvious na request ni Zacarias at ni Elizabeth na magkaroon po sila ng anak. Yung kanila pong panalangin na sila po ay magkaroon ng isang anak o isang baby. Yan. Sabi nga, nagdasal sila nung bata pa sila. Tila matagal na silang huminto sa pagdarasal para sa kanilang kahilingan. Kung isang bata pa lang sila, is nanalangin na sila, o yung sabihin natin, bago pa lang sila mag-asawa, is nanalangin na sila na magkaroon sila ng anak. Yan, hanggang sa sila nga po ay tumanda, yan, hindi po sila basta-basta pinagkalooban ng anak. Kaya nga po maaaring sa kanilang po pagdarasal, ay sa habang sila po ay nagdarasal, ay talagang matagal yung pagtugon po sa kanila ng ating pong Panginoong Diyos. Sabi nga, maaaring ito din po ang dahilan kung bakit hindi kumbinsido si Zacarias at nag-aalinlangan siya ang sabihin sa kanya ng anghel ang tungkol sa balita. So magandang balita ay natin sa kanya ng isang anghel. So nabasa po natin siya doon sa verse 18. Ngunit ang totoo ay dinilig ng Panginoon ang kanilang panalangin at naghintay lamang sila na siya ng tamang panahon upang ito po ay matupad. Yung po ba, sabi nga ay yung unang puntos po natin na sinasagot ng Diyos yung ating mga panalangin sa kanyang sariling panahon. Kaya nga po, sabi nga ang Diyos nang dahil sa kanyang marunungan, siya po ay tumutugon sa kanilang panalangin sa kanyang Elizabeth, sa kanyang sariling panahon, at tumanggap sila o nagkaroon sila ng isang anak, isang lalaki at nakatakdang maging isang dakilang tao o gagamitin ng Diyos at maghahanda sa pagdating ng ating pong Panginoong Kristo. Yan, sinagot ng Diyos ang kanilang panalangin upang matupad ang kanyang plano sa tamang panahon. Yan, kaya nga po sa karanasan nga po ni Zacarias at ni Elizabeth, yan, mapapansin po natin na dinilig ng Diyos kung kanila pong panalangin na magkaroon po sila ng anak sa sarili niyang perpektong panahon o sa panahon ng ating tinakda ng ating pong Panginoong Diyos. Tuturin po ito sa kanya sa ating pong buhay Kristiyano. Yan, kailangan po natin tandaan o kailangan po natin unawaan na sinasagot po ng Diyos yung ating pong mga panalangin. Amen po ba ron? At sinasagot po ito ng ating pong Panginoon sa sarili po niyang perpektong oras o perpektong panahon. Yan. Kami nga, hindi huli ang Diyos at hindi masyadong maaga para sagutin yung ating pong mga panalangin. Sabi nga, yung perfect talaga na timing ay binibigay po sa atin ng ating pong sinasagot yung ating pong mga panalangin. Yan, sabi nga, sasagutin niya tayo sa kanyang perfectong panahon. Yan, sinabi po sa Ecclesiastes 20 verse 11, ay ginawa niya ang lahat ng maganda sa kanyang pong kapanahonan. Yan, di po ba? All things make beautiful in His time. Yan. Sabi nga, itanalaga daw po ng Diyos yung bawat isa sa kanyang kapanahonan, bawat season ay may dapat isaalang-alang bilang bahagi ng isang kabuuan. Kaya nga po sa ating panalangin, yan, nagtakda po yung ating po Panginoong Diyos ng perfectong oras upang sagutin po yung ating po mga panalangin. Kaya wag lang po tayo manghihinawa o tayo magsasawa na dumulog sa ating pong Panginoon sa pamamagitan nga po ng ating pong panalangin. Kaya po ba rin? Bagamat hindi ba siya natin natatanggap agad? Yan, matuto po tayo maghintay, matuto po tayo na sa tatlong panahon ng ating pong Panginoon, ito po ay pagkakaroon po sa bawat isa po sa atin, yung ating pong mga kahilingan. Amen po? Yan, yung pangalawa. Pakibasa nga po. Yan, in His own way. Yan, sinasagot po ng Diyos yung ating pong mga panalangin
sa kanyang sariling paraan. Yan, may mga kaparaanan na ginagawa po yung ating pong Panginoong Diyos. Po ba? Sabi po sa aklat po ng Isaiah chapter 55, verse 8 and 9, yan, ang sabi ni Yahweh, ang aming kaisipan, hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Yan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aming paraanan ay hindi kaysa inyong kaparaanan. At ang aming kaisipan ay hindi maako ng inyong kaisipan. Yan. Sabi nga, sasagutin ng Diyos yung ating po mga panalangin. Amen po? Yan. Hindi sa sarili natin kaparaanan, kundi sa kaparaanan ng ating po Panginoong Diyos. Yan. Kapag hinayaan natin sagutin ng Panginoong Diyos yung ating pong panalangin sa kanyang sariling kaparaanan, yan, sabi nga, magiging resulta po nito, kahanga-hanga po na kasagutin po niya tayo ang ating po mga dinadalangin. Kasi po natin kung gaano kahanga-hanga na sinagot po ng ating po Panginoong Diyos yung kanilang pong panalangin. Yan, hindi sa Zacarias at Elizabeth, doon po sa chapter, ay sa verse 14 hanggang 17. Yan, sabi nga, sinasagot ng Diyos yung sinagot ng Diyos yung kanilang panalangin nung pareho silang matanda na at kung posibleng magkaroon pangako sila ng anak. Kaya nga po, nung ito po ay sinagot o pinagkalong po ng ating Panginoon, yan, na si yung kanilang panalangin anak ay si Juan. Yung bata po na ito ay magiging kagalakan at kasiyahan sa kanila at sa marami po yung magsasaya. Diba? Sabi nga ay, hindi lamang yung magulang, hindi magiging yung kanila pong mga kababayan dahil nga po sa kanila pong mga katandaan ay pinagkalooban po sila ng anak. Yan, marami po sa kanila pong mga kababayan na sila din po ay nagsasaya dahil sa pagsila nga po ng kanilang pong anak. At yung sa pagsila nga po nito ay na kanilang pong anak na si Juan, magiging nakila siya sa paningin ng ating Panginoon. Yan, bata ay napuspos ng kanilang espiritu. Yan, maraming tao sa kanilang mga kababayan sa lugar po ng Israel ang ibabalik sa Panginoon. Diba? Gagamitin po itong si Juan, yung kanilang pong anak sa kanila sa Elizabeth, para po marami po yung makakilala sa ating pong Panginoon. At magpapatuloy siya sa harap ng ating pong Panginoon sa kanilang pong gagawin ng paglilingkod. Sabi nga ay, nasinubukan na Abraham din po at Sarah yung kanilang sariling kapanaanan o pagkagulungan na sa pamamagitan ng kanilang alipin na si Hagar. Yan, nagkaroon po sila ng problema. Dito ba? Yung na-share din po ni Chet yung nakaraang Miyerkules. Yan, kapag hinayaan po natin, nasagutin ng Diyos yung ating po mga panalangin sa sariling kapanaanan po ng ating po Panginoon. Yan, kahanga-hanga daw po nasasagutin niya yung bawat ating po mga panalangin. At sinasabi niya natin po sa aklat po ng Jeremiah, chapter 33, verse 3. Ano po sinasabi? Yan, sabi nga ay, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. Amen? Yan. At iakay ko sa iyo ang mga bagay na nakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Yan. Tunay nga, talagang pangako ko sa atin, tayo po ay mananalangin. Yan. Sa ating pong Panginoong Diyos, ang po sabi, tutugunin kita. Kaya nga po, patuloy na magtiwala po tayo sa ating pong Panginoon na lahat ng ating pong may dinadalangin ay tinutugon ng ating pong Panginoon Diyos. Kaya sabi nga, kapag nananalangin tayo, kailangan natin hayaang sagutin ng Diyos yung ating pong mga panalangin sa sarili po niyang kaparaanan, hindi po sa ating pong kaparaanan. At sinasabi din po doon sa awit, chapter 46, verse 10, yan, sinasabi niya, hinto ang labanan, ako ang Diyos, dapat ninyong malaman, kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan ay pinakadakila. Yan. Sabi nga, sinasagot ng Diyos yung ating mga panalangin, hindi sa sarili natin paraan, kundi sa kaparaanan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, pagkatiwala at asahan po natin na yung lahat ng ating mga dinadalangin ay tinutugon po ng Diyos yung na ating pong dinadalanginan, no? Na ating pong pinagsasabihan ng lahat ng ating pong mga panalangin. Yan. At yung ikatatlo na puntos po natin
Pakibasa nga po. Yan. In His own power. Yan po ba? Yung sinasagot po ng Diyos, yung ating po mga panalangin sa kanyang sariling kapangyarihan. Ano po yung sinasabi po doon sa akin po ng Ephesians chapter 3 verse 20. Kaya sa kanya na makagagawa na hindi pa kaysa maaari natin hilingin at isipin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Yan. Naghintay ang Diyos hanggang sa tumanda nga po sina Zacarias at Elizabeth. Yan, imposible, di po ba na una-una, sabi nga, baog si Elizabeth. At nagkaroon pa sila dahil sa katugunan o dahil sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon, kaya sila po ay nagkaroon nga po ng anak. Dahil, sabi nga ay, kapag sinagot po ng Diyos, ang isang imposibleng sitwasyon ay luluwalhatiin yung kanya pong pangalan. Amen po, sabi nga ay, dahil sa katandaan ni Zacarias at Elizabeth, di ba, na nagkaroon pa sila ng anak, yan, luluwalhati po yung pangalan ng ating pong Panginoon. Kaya nga po sinasagot ng Diyos ang panalangin ng sa isang imposibleng paraan upang maipakita niya ang kanyang kapangyarihan at kalwalhatian. Yan, naparinig ni Jesus ang balita, di po ba, sa isang sa aklat po ng Juan, yung balita nga po na si Lazarus ay nagkaroon po ng sakit. Yes, sabi nga ay sinadya po ng ating pong Panginoong Jesus ay pagpaliban po yung kanyang pong pagdating ng 4 na araw upang ipanalangin, upang puntahan nga po si Lazarus, di po ba? At bakit i-delay ng ating pong Panginoon, mabalitaan niya po na yung kanya pong matalik na kaibigan is namatay na, di ba? Dahil ito daw po ang magbibigay ng kalwalhatian sa Panginoong Diyos at upang ang anak nga daw po ng tao ay malwalhati sa pamamagitan nga po ng mga ganito pong mga pangyayari. Kaya nga po, sabi nga ay dahil sa kapangyarihan o sa kanyang sariling kapangyarihan, yan, bagumat matagal na, bagumat sinasabi natin na imposible pa na pero 4 na araw na namatay si Lazarus, di ba? Na nung mabalikan, nagpadiray pa ng 4 na araw, kaya nung siya po kaya mapuntahan, after po ng 4 na araw, mapuntahan po ng ating pong Panginoong Jesus, yan po kaya sabi nga po kay Marta at kay Maria ay hindi patay yung kanila pong kapatid. Hindi, ito po ay natutulog lamang. Kaya nga po, binuhay po ito ng ating pong Panginoon ayon po sa kanya pong kapangyarihan. Amen po. Sabi nga ay pagkatiwala po natin yung lahat ng ating pong dinadalangin sa ating pong Panginoon sa kanya pong kapangyarihan, ito po ay magkakaroon po ng katugunan. At sa katugunan po na ito na ibibigay po sa atin ng ating pong Panginoon ay maluluwalhati po yung kanya pong dakilang pangalan. Amen po? Yan. At yung pang-apat po, yan, pakibasa na po ulit. Yan, for His own purpose. Yan, para po sa kanyang sariling layunin. Ano po yung sinasabi sa Romans chapter 8 verse 28? Yan, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuting kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, sila mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kaya nga po may layunin po yung Diyos sa buhay po ng anak po ni Zacarias at ni Elizabeth. Yung ay Apostol Juan, kung bakit niya ipinagpaliban yung sagot, yung pagtugon po ng ating pong Panginoon sa buhay nga po ng mag-asawa sa kanya sa Elizabeth. Kaya nga po ang layunin ay gawin ang maliit na bata nito na iyon na ipahayag yung pagdating nga po ng ating pong Panginoon sa Kristo sa kanyang perfectong panahon. Kaya pangarap din po ni Apostol Pablo na pumunta sa Roma at pangaral nga po yung Banal na Ebanghelyo na kung saan wala pang nangangaral noon. Yan, nakatagnan po natin sa aklat po ng Gawa, chapter 1, verse 9 and 10. Yan, pinayagan pa siya pumunta sa Roma. Yan, di ba? Pinayagan siya. Ngunit sa panahon lamang ng Diyos at sa kaparaanan po ng Diyos. Ano ang higit na layunin para kay Pablo doon? So, upang pumunta po siya doon sa Roma. Yan, upang ipangaral nga po yung mabuting balita
ng ating pong Panginoon. Hindi lamang para pangalan yung mabuting balita o yung Ebanghelyo, kundi noong panahon nga po na siya din po ay nandito po sa Roma, yan, sinulat din po niya yung mga ilang pinakadakilang sulat o yung aklat doon po sa Bagong Tipan habang siya po ay nasa bilangguan. Doon po, o habang siya po ay nakakulong doon po sa Roma. Yan, kaya nga po, yung pagkakabilang po ni Apostol Pablo sa Roma, ito ay napatunayan na po natin ito kung babasahin po natin yung aklat nga po ng Gawa kung saan nakikita po natin na yung mga reference po dito, yung kanyang pagiging binantayan, siya po ay binantayan ng mga kawal, di ba? Na makikita po natin yan sa Gawa chapter 20 verse 16. Yan pinahintulutan daw po na si Apostol Pablo habang siya po ay nakabilanggo na siya po ay tumanggap ng mga bisita. Sa verse 30 naman po yun. At pagkakaroon ng mga pagkakataong ibahagi nga po yung mabuting balita nga po na ito ng ating Panginoon. Mababasa naman po natin sa verse 31 ng Gawa chapter 28. Kaya nga po yung mga detalye po na ito, kasama po yung pagtutulong sa pagiging kasama ng mga bilang sa sambahayan ni Cesar. Yan, mababasa naman din po natin ito sa Filipos chapter 4 verse 22. Yan, ito po kaya sumusuporta sa pananaw na isinulat nga po ni Apostol Pablo yung mga sulat po na ito sa bilangguan o siya po ay nakabilanggo doon po sa lugar po ng Roma. Kaya nga po yung pagkakabilanggo po ni Apostol Pablo sa Roma ay nagbungay po ito ng tatlong dakilang liham o sulat sa mga simbahan mula po sa Efeso, sa Colosas at sa Filipos. Kaya hindi daw po yung personal na liham po niya sa kanyang kaibigang si Filemon. Yan, hindi po naging sagabal po kay Apostol Pablo yung kanyang pagkakabilanggo. Di ba na sabi nga kapag sa atin, lalo sa mga panahon na ngayon, di ba na kapag kayo isang tao na bilanggo, para pag hindi niya malaman kung anong gagawin niya, hindi niya malaman kung anong magiging kung paano siya makakalabas ng bilangguan. Naging makasaysayan po yung pagkakabilanggo po na ito ni Apostol Pablo dahil habang siya po ay nakabilanggo, nakagawa po siya ng tatlong aklat. At tulihang niya nga po doon sa kanyang pong kaibigan na si Filemon. Kaya nga po sinasagot po ng Diyos yung ating pong mga panalangin para po sa kanyang pong sariling layunin. Amen po? Yan, kung sasagutin tayo po ng Diyos na mga oo, kung gayon mayroon siyang layunin para po sa ating pong mga dalangin po na ito. At kung sasagutin daw po tayo ng Diyos na hindi, dahil kung gayon, ang Diyos ay may mabuting plano at para po at layunin para po sa ating pong mga panalangin. Kaya huwag po tayong panghihinaan ng loob na kapag hindi po tinugon yung ating pong mga panalangin. Yan, sabi, may dakilang plano, pero mas magandang gagawin yung ating pong Panginoon kaysa doon sa ating pong ipinalangin po na hindi nasagot. Yan. At sabi nga ay, at kung sasagutin niya tayo ng hintay o wait, kung ngayon ang Diyos ay may mas mabuting plano at layunin para po sa ating pong mga panalangin. Ang kailangan lang po natin gawin, di po ba? Magtiwala sa Diyos at maghintay po ng kanyang katulunan. Amen po? Yan. Sabi nga, sasagutin ng Diyos yung ating pong mga panalangin. Paghawakan po natin yan. O, sabi nga ay, akinin po natin yan. Kaya nga po, maaaring sagutin niya tayo ng oo, hindi, at wait, o hintay. Ngunit, ang sabi ng Biblia sa 1 chapter 5 verse 14, yan, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam natin ibibigay niya ang mga hingi natin kung ito ay naayon sa Kanyang kalooban. Amen po? Kailangan talaga na mas mapapabuti kung ito po ay yung katugunan po na ito ay ayon po sa kalooban ng ating pong Panginoon. Amen po? Hindi po yung ating po mga sariling kalooban o magustuhan yung dapat mangyari. Kaya nga po, kung tayo po ay humingi ng anumang bagay ayon sa kanyang kalooban,
tayo po ay dinirinig niya. Yan, anong salita ng kaaliwan, nadirinig tayo ng ating po Panginoon Diyos kung tatawag tayo sa kanyang pong pangalan, sa pangalan ng ating po Panginoon Jesus. Hindi po huli ang Diyos, sabi nga natin kanina, hindi din po siya masyadong maaga para sagutin nga po yung ating po mga panalangin. Yan, sasagutin niya tayo sa kanyang perfect time. Yan, sasagutin niya tayo sa ating sa kanyang sariling kapakanan. Sasagutin niya tayo sa kanyang sariling kapangyarihan. At kalamihan sa kanya ay sasagot sa kanyang sariling layunin sa bawat isa po sa atin na atin po ikabubuti. Amen po. Yan, purihin po yung Panginoon sa kanyang po mga salita po na ito, sa kanyang po mga kapakanan upang yung lahat ng ating po mga panalangin na ito po ay nabibigyan po ng katundunan ng ating po Panginoon. Purihin po yung Panginoon. Tayo po yung panalangin. Kundi nga po Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita po ito. Salamat sa mga encouragement po Panginoon. Bawat isa po sa amin. Ako kami ay dudulog. Mananalangin po Panginoon. Alam po namin na ito po ay siyang patuloy na dumidinig at sumasagot po Panginoon ng lahat ng aming po mga panalangin. Ito po ay siyang patuloy na magbigay po sa amin ng katsagaan po Panginoon. Pagtitiwala na kami po ay may Diyos na tumutugon sa lahat ng aming pong mga panalangin. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, Pastor, sa napakamalaman na mensahe na inyong pinahagi. Gawa ay sa ating pananalangin sa mga prayer item na ibahagi at sa ating po mga prayer request. Nawa ay masupungan po tayo ng ating Panginoon na nandun yung katsagaan sa ating mga pinanalangin at ipapanalangin tayo. Yung katsagaan ay masupungan sa atin habang tayo po ay nag-aantay ng kanyang kasagutan. Dahil nasasaad po sa Jeremiah 32 verse 27, ako si Yahweh, Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. Amen po. Yan. Mag-partner na lang po tayo. Kuha po tayo ng ating ka-partner sa ating mga pananalangin. Sige po, manalangin po tayo. Maraming salamat Panginoon sa mga naka-prayer partner po namin, sa mga itinulog namin panalangin sa iyo, sa ginawa ka namin prayer items, sa mga prayer requests, aming mga ka-partner, at maging sa aming mga prayer requests Panginoon. Alam namin na narinig mo ito lahat Panginoon. And kagaya na po ng aming narinig sa mensahe na mag-intay lamang po kami sa iyong sariling kapanahunan, sa iyong sariling kapangyarihan, at sa iyong sariling layunin, Panginoon. Alam namin lahat ng ito ay tutugunin mo, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa gabi nito, maging sa offering, Panginoon, pagpalain niyo po at paspasan ang maliliko sa gabi nito at patuloy na ang mga halagang ito ay maging kagamit-gamit pa po sa inyong bahay-sambahay. Ito po ang aming panalangin, maluwalhati ka, Panginoon, sa natatanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Yan, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, puri nga po Panginoon, puri papasalamat po kami sa tagumpay na aming pong naranasan, sa aming pong paglambahan po Panginoon, sa aming pong
pag-aaway po, Panginoon, sa aming po pagsamba. Salamat po, Panginoon, sa pakikinig po namin ng mga banal na salita. Salamat sa mga paturuan po, Panginoon, na patuloy po pinaparanas sa buhay ng bawat isa po sa amin sa mga katugunan, Panginoon, ang amin po mga idinalangin. Maraming salamat. At maging sa amin po mga sama-sama na pagpapanalanginan, Panginoon, mga prayer item, Panginoon, na amin po mga dinulog sa inyo ngayong gabi. Alam po namin po, Panginoon, ito po, ibigay nyo ng katugunan sa inyong takdang panahon. Kaya naman po, Panginoon, sa inyo po kami nagpupuri, nagpapasalamat po, Panginoon, sa ginagawa niyo sa buhay ng bawat isa po sa amin. At sa amin po pasamat ng pag-iwahe-walay, Lord, dalangin po namin ang inyong pagsama, pag-iingat, patuloy po namin itong maranasan hanggang sa kami po yung parating ng ligtas sa amin po matahanan at dagdag po namin huwagin po ang mahal sa buhay na naroon din po yung galak sa ating mga puso. Ngayon din po, Panginoon, ang aming po mga biyaya na aming po mga tatanggapin pagsasalusaluan, pakalinisin din po ito at sa kalakasan din po ito ng aming po mga physical na pangangatawan, magamit po namin po, Panginoon, para po sa ating mga ginagawang paglilingkod sa inyo. Salamat po, Panginoon, nabit po namin ang tagumpay ng gabi po na ito, na po siyang nabibigyan din po namin ang papuri, parangal po, Panginoon, sa lahat ng aming po mga ginagawa. Salamat po. Naway tanggapin ng bawat isa ay mga biyay po po pala na nagagaling sa ating Diyos Ama, at pag-ibig na nagagaling sa ating Diyos Anak, at pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin itong walang nasan ngayon at magpakailanman. Amen.